Malaking tulong ang e-bike para sa 35 anyos na si Mars. Binili namin tong e-bike na to para magamit sa pamamalengke, para makatipid kami sa pamasahe. Kapag namamalengke kami, lahat na ilalagay na namin dyan eh. Unlike yung pagka magko-commute kami, konti lang yung nabibitbit namin. Dito kasi nasasama pa namin yung pamilya ko pagka mamamalengke kami. Pero makalipas ang 2 taon, ang kanyang mapagkakatiwalang electric bike, nasira ang preno. Yung brake niya, hindi na masyado nag-work. So dinala na namin siya kahit anong technician. Pinapalitan na namin siya ng brake. Hindi pa rin nila nagagawa. Kaya naman, pansamantala raw niya itong ipinarada sa labas ng kanilang bahay. May mga nakaparada din dito, kaya hindi namin siya dito inilalagay. Tapos, since wala naman nakaparada doon namin siya in-stay. Yung battery, para hindi siya masira, ang ginawa namin, pinull charge muna namin siya bago namin siya in-stay doon sa pinaglalagyan niya. Pero, di raw inakala ni Mars na ang nakaparadang e-bike pagmumulan pa ng problema. Sa kuha ng CCTV camera, makikita ang pamangkin ni Mars na 3 taong gulang na sumakay sa nakaparadang e-bike. Makikita na matapos hawakan ng bata ang manibela, umarurot pa abante ang e-bike. Sinubukan pa itong pigilan ng isang babae, pero dumire-diretso ito sa harap ng bahay ni na Mars. Nung araw na yun, natutulog ako din sa loob ng office. Tapos nagulat na lang ako, biglang may tumalabog. Tapos akala namin may sumabog or what, lumabas kami, pagtakbo namin, nagulat na lang kami yung e-bike, nandun na sa harapan. Ang ipinagtataka ni Mars, sinigurado raw niyang walang susi ang nakaparadang e-bike. Umakyat siya ron sa e-bike, tapos yung e-bike wala naman siyang susi, and hindi rin naman naka-access yung remote para umandar yung e-bike. Nagulat na lang kami pagsampa niya, biglang umandar yung e-bike, tapos nagkaroon ng malakas na kalabog. Paalala ni Joebert Tolentino Jr., isang road safety expert, para masiguro ang kaligtasan sa paggamit ng e-bike, inspeksyonin ito bago at matapos gamitin. Yung gulong ba natin, okay. Ganon din pagkatapos natin siya gamitin, dapat inspect din natin na properly park tayo. May mga kalang yung gulong natin para hindi siya accidentally magagalaw. Siguraduhin din na walang nakasaksak na susi rito. Siguraduhin natin na hindi naka-on at hindi naiwan. Kahit hindi naka-on, naiwan mo naman yung susi, baka magalaw pa rin yan. So, mas maganda na dala-dala natin yung susi at naka-off yung sasakyan natin. Iparada rin ito sa ligtas na lugar at lagyan ng harang para hindi makasakay, lalo na ang mga bata. Pagka nasa proper parking area siya, una, safe na yung sasakyan natin. Wala tayong pangamba na may mga aksidente na mga tao, mga pedestrian. Samantala, ang bata sa CCTV video, ligtas at wala namang tinamong sugat. Chinek ko po pagpasok po namin ng bahay. Tapos tinignan ko po lahat ng mga katawan niya kung okay po ba o may sugat. Wala naman. Sa ngayon, nakarecover na raw ang pamangkin ni Mars sa insidente. Sumasakay man sa e-bike, sinisigurado naman nilang may kasama itong matanda na umaalalay sa bata. Paalala sa ating mga kapusong parent at guardian, maging alisto sa pag-aalaga sa ating mga chikiting para ang kanilang safety hindi malagay sa alanganin. Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.